Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay sinabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, di gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag manghinawa. Paigting ng paigting ang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Kitang-kita ang tunggalian. Katotohanan laban sa fake news. Tunay na paglilingkod laban sa pagkamakasarili. Katwiran laban sa kawalan ng katarungan. Kultura ng buhay laban sa kultura ng kamatayan at marami pang iba. Oo, may digmaan. Kasing tagal na ng pagsibol ng sangkatauhan at kabihasnan. Nangyayari din ang labanan sa ating mga puso at isipan sa araw-araw. Tulad ng mga maliliit na isla sa West Philippine Sea na pinag-aagawan din ng iba't ibang bansa, pinag-aagawan din tayo. Nangyayari ang agawan sa pagitan ng puwersa ng Diyos at puwersa ni Satanas. Ito ang laban na di pwedeng nanunood lang tayo at walang papanigan. Nakasalalay ang ating walang hanggan sa laban na ito. Kaya laban kung laban. Katulad ni Moises nang girahin ng Israel ng Amalekita, dapat nating itaas ang ating mga kamay sa Diyos at anyayahan siya sa ating mga pakikibaka sa buhay. Tanggapin ang kanyang presensya sa mga sitwasyong kinasasadlakan at maging daan ito para magapi ang kasamaan. Nahayag sa karanasan ni Moises na ang palagiang pagtawag at pag-asa sa Diyos ay nagdudulot ng lakas at tagumpay sa laban. Habang nakataas ang mga kamay, nananalo ang Israel. Habang kaisa at kasama natin ang Diyos, tiyak na pagwawagi tungo sa mas ganap na pagkatao. Sa Ebanghelyo, naging kinatawan ang babaeng balo na bayan ng Diyos sa harap ng mga hadlang para maghari ang kalooban ng Diyos. Hindi nang hinawa ang balo sa kanyang paglapit sa masamang hukom para makamit ang hustisya. Hindi niya nakitang hadlang ang masamang hukom, kundi bahagi lang ng sitwasyon at pagkilos para makamit ang inaasam-asam. Kung pinagbigyan ng masamang hukom ang babae sa kanyang kahilingan, ang Diyos pa kaya na tanging kaligtasan ang ninanais para sa sangkatauhan? Kaya sa digmaang ating dinaraanan sa araw-araw, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging tulad ng balo sa patuloy at masugid na panalangin at pagkilos para malampasan at mapagtagumpayan ang lahat ng di nabibilang sa Diyos. Di nagsasawa, di nawawalan ng pag-asa. Taglay ang numero 1 armas ng mga Kristiyano, ang pagmamahal,
gaya ng pagmamahal ni Kristo. Sugod mga kapatid.